Welcome mga kapatid at mga kaibigan. Sa oras pong ito ay muli akong bumabalik at gaya po ng aking naipangako noong pong una ay akin munang iaayos ang lahat ng mga larawan na aking nakunan sa bansang Ehipto at Jordan. So niloob ng Panginoon na matapos ko ang mga paghahanda na ito at narito ay aking buong pusong ibinabahagi sa inyo ang aking naging paglalakbay sa bansang Egypt at Jordan noong nakaraang July 6 hanggang 13. So mga kapatid, narito aking buong pusong ibinabahagi sa inyo ang ilan sa mga nakita ko at mga nakunan kong mga larawan habang ako ay nandoon ng 8 araw. At narito at bago ko po ibahagi sa inyo ay nais kong ipagpasalamat sa Panginoon ang munting oras na ito na aalay ko sa bawat isa sa atin at sa aking pasimula ay nais ko munang tumungo at tayo manalangin sa aking pasimula. Maraming salamat Panginoong Diyos sa iyong pagmamahal sa amin at pag-iingat na niloob mo na muli ang iyong lingkod ay makabalik at makapagbahagi ng karanasan sa bansang Ehipto at Jordan. So pangunahan mo po kami Panginoon at nawa ang makikita namin ay maging kalakasan namin at karagdagang kaalaman sa aming pananampalataya at sa kaalaman na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Pagpalain mo po ang oras na ito at ganun din ang iyong mga anak na manonood ng presentation na ito ay pagpalain mo ang kanilang mga puso. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. So mga kapatid, narito ang tatlong bansa na aking pinuntahan noong nakaraang July 6 hanggang August 6. So, titignan natin, no, mga kapatid, sa ating pasimula. Sa ating background, ito ay yung tinatawag na Cheops, no? Ito yung the Great Sphinx ng Giza o ng Egypt. So, nariyan ang ating makikita ang ilan sa mga larawan na ating makikita sa presentation na ito. So, ating pasimulan ang ilan sa mga nakita natin at so tayo po ay naglayag o sumakay po tayo ng himpapawid ng aircraft upang makarating sa lungsod ng Cairo, no? So inabot tayo po ng mahigit 10 oras diyan. Kung di po ako nagkakamali ay 10 to 13 oras na direkta na nanggaling sa Toronto International Airport. So nung tayo umalis diyan ay halos buong isang araw tayong nag-travel by air. So nakakalungkot dahil wala kang talagang gagawin, no, sa loob ng maraming oras na iyan. At talagang kailangan mong matulog, ano, at di ka naman makatulog kapag ikaw ay nandiyan. At basta dinadalangin natin na makakarating tayo sa tamang oras, ano. So nariyan ang ating paglalakbay. So nandito po sa ibabaw ng aircraft, 'no, sa larawan natin ay, nakita ninyo po yung green na area, 'no? At, yaan na po yung kung tawagin natin sa panahon ng Lumang Tipan, yan yung tinatawag na Land of Goshen, na kung saan diyan dinala ng ng Pero ang lahi ni Jacob nung nagkaroon ng taggutom sa Egypt, 'no, ng panahon ni Joseph. So yang pong green area na yan ay ibinigay sa mga lahi ni Jacob, 'no, 70 lahat ang kanyang lahi nang pumasok sa Egypt. Kaya noong pong 70 na 'yan na mga lahi ni Jacob ay nag-flourish at dumami hanggang sa dumating ng almost 2 million na katao na lumabas sa bansang Egypt nung panahon ni Moises, 'no. Makikita ninyo yung Alexandria sa bandang kaliwa. Ito, narito ang Alexandria, no. So, 'yan ang pinaka punong lungsod ng Land of Goshen, 'no. Maging sa panahon nila Alexander the Great ay, pinalitan niya ang lungsod na ito ng pangalan niya, 'no, from his name, Alexander. So, ayon sa kasaysayan ay, dito daw po maaring, nagsipuntahan ang mga Hudyo o mga Israelita na dito sila nag-concentrate sa Alexandria at, marami ring mga commentator, mga theologians ang nagbigay ng kanilang mga pahayag at, mga, ano nila yung mga sapantaha
na dito raw po sa Alexandria nagpunta ang banal na pamilya nila Joseph, Mary at ang sanggol na si Jesus nung sila ay tumakas galing sa Israel, laban sa planong pagpatay, 'no, sa baby Jesus nung panahon ni Herod the Great. So, walang binanggit sa the Gospels na kung saan lungsod nagpunta ang pamilya ni Joseph, ni Mary at ang baby Jesus, 'no. But ayon sa mga maging sa Jewish tradition ay dito sila sa Alexandria nagpunta sapagkat itong Land of Goshen ay lugar kung saan dito nag-concentrate ang mga Israelita nung panahon ng Lumang Tipan, sa panahon ni Joseph at gano'n din diyan sila nanatili kasi green 'yan, green yang area-ng 'yan. At, dahil ang mga Israelita ay mga shepherds ay kinakailangan nilang manatili sa isang lugar na mayaman sa mga damo upang ipakain sa kanilang mga tupa, ang mga alagang hayop. So, dito rin nag-flourish ang lahi ni Jacob. At dito sa Alexandria din ay, isinulat ang tinatawag na Septuagint o ang, Greek Old Testament, 'no, na 'yan ay, Bibliyang ginamit ng unang siglo sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo at gano'n din hanggang sa panahon ni Apostol Pablo ay ang Septuagint o ang Greek Old Testament ang kanilang ginagamit na banal na kasulatan. At gano'n din yung paboritong gamiting sipi ni Stephen na unang Kristiyanong martir. So, sa ating pagpapatuloy ay, makikita natin ang posisyon ng plane na dumaan sa ibabaw ng Land of Goshen. So then, malapit lamang ang Land of Goshen at mismong ano, nasa sakop pa rin siya ng Land of Goshen ang city of Cairo, 'no. So makikita niyo sa mapa. So ito yung pinaka-ano na, modern Land of Goshen sa ano, sa taas ng aircraft, 'no. Nung tignan ko 'yan at magbubukan liwayway na nung kami ay nakarating diyan sa Cairo, 'no, at, mga bandang mag-a-11:00 na kami ng umaga dumating diyan sa Cairo at, ito ay, nagbubukan liwayway na at, makikita mo na ang nasa ilalim, 'no. Ito 'no, sa panahon natin ngayon, marami ng mga ano, ng mga buildings ngayon na nakatayo diyan. Kasi nung araw, siyempre mga ano 'yan, 'di ba, mga mga damo at saka mga green ano 'yan, green green area, 'no. Maraming mga puno. Pero ngayon dahil sa dumarami na ang mga tao ay, tinitirahan na yung mga lugar na iyan at, dumadami na ang populasyon ng mga tao. So, makikita ninyo na ibang-iba na ngayon kaysa kung nung unang panahon dahil nga sa pagdami ng mga taong naninirahan, 'no. So, 'yan ang pinakaporma ngunit, sa Cairo kasi minsan 'yan ay makikita natin puro mga talagang disyerto 'yan, maraming mga dry na land, 'no, at maalikabok at saka talagang madalang kang makakita ng puno kasi nga dry land 'yan, kasi ang Egypt kasi ay ano 'yan, ay, usually disyerto 'yan, 'no, at, mga wala kang gaanong makikita na mga berdeng halaman kung hindi sa north lang yung Land of Goshen na binigay sa lahi ni Jacob, So 'yan ang ilan sa mga nakita ko at, kinunan ko ng larawan nung habang tayo nasa aircraft noon at, sinamantala natin ang pagbubukang liwayway at binigyan tayo ng pagkakataon na makita natin ang Land of Goshen sa ibabaw, sa aircraft. So, dumating na kami 'no, sa Cairo nung sumusunod na araw na kasi umalis kami sa Toronto ano, midnight na kami umalis diyan, 'no, kaya nung dumating na kami dito sa Cairo na 'yan, ano na bago mag-afternoon 'yan. So nung kami dumating diyan na pinaka-day 2 namin 'yan ay, ito na yung ano paglabas ko sa airport ng Cairo ay, ito ang aking nakita 'no, medyo maganda ang panahon nung ako'y dumating diyan. Kasi hindi pala alam nung aking Egyptian tour guide o representative na ako ay paparating. Nagkaroon ng confusion ang oras ng pagdating kasi hiwa-hiwalay kami na na pumunta sa Cairo. Yung aking original na group ay meron silang isang grupo na manggagaling sa Amerika
Ako lang kasi yoong napadagdag sa grupo nila na galing sa Toronto. Kaya dito na kami sa Cairo nagkita-kita na, 'no. Kaya ang mahirap kasi kapagka ikaw ay nagta-travel, kinakailangan ay, naka-ready ang ano mo, ang communication mo at, para pagdating mo hindi ka mahihirapan na maghihintay sa taong magpi-pick up sa iyo. Kaya yung aking experience dito sa Cairo, medyo kinabahan ako rito, ng bahagya kasi, um, 'pag kayo ay magta-travel, 'wag na kayong basta-basta lalabas, 'no, doon sa sa loob kasi kapag nakalabas na kayo hindi na kayo makakapasok muli. Kasi dito ang naging experience ko sa Cairo ay napakahirap dahil bago ako lumabas ay dapat tinawagan ko muna yung contact, yung, Egyptian tour guide and representative para i-pick up niya ako dun sa loob bago lumabas. Ang ginawa ko ay dumiretso ako dahil nga gusto kong makita kaagad ano, yoong labas. Kaya ito ang naging isang lesson ko na huwag kang basta-basta lalabas hangga't hindi mo nakakausap yung magpi-pick up sa iyo. Kaya ma 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 meron tayong mga karanasan na makapagtuturo sa atin na hindi na natin uulitin sa susunod na pagkakataon na makapag-iingat tayo kasi ang Cairo kasi maraming ano diyan, maraming mga mapagsamantala din ano, walang pinag-iba ito sa Pilipinas, 'no? Pagka ka at wala kang karanasan sa paglalakbay ay sasamantalahin yan ng mga taong mapagsamantala, 'no? At, kung mahina ka ay madali kang nilang mapasang-ayon sa gusto nila, na dadalhin ka nila at pagka napaglingkuran ka na nila ay pepresyohan ka ng doble-doble, minsan triple pa, 'no? Higit doon sa talagang kailangan mong bayaran. Kaya naman ang ginawa ko nung ako'y napalabas na dito ay, tumalikod ako at nakita ko sa mismong likuran ko itong napakagandang pangalan na ano, na talagang, ipinakita na ito na mismo yung Cairo International Airport na nasa Terminal 3. So, ginawa ko ay, medyo nagpa-panic na ako ng mga sandaling ito kasi hindi ko makita yung aking tour guide and representative. So, ang ginawa ko ay kinausap ko yung isang lalaki na naka-suit o naka-Amerikana na nagmamando 'no, doon sa labas ng airport at, kinausap ko sabi ko kung puwede akong tulungan na tawagan yung taong ito sa papel 'no, sa itinerary ko at, sabi ko ay, hindi ko na-contact bago ako lumabas kasi hindi na ako puwedeng pumasok sa loob. So, ang ginawa niya siya pala yung manager 'no, ng operation dito sa Terminal 3. Then, tinawagan niya then after ng mga 5 to 10 minutes ay dumating yung si Walid 'no, ito nga yung, lalaking naka-pink, ano, na long sleeve na merong tie. Siya si Walid, isang Egyptian, tour representative ng aming, ng company ng tour na aking, na sinamahan. So, nung makita ko siya tuwang-tuwa ako dahil sabi ko akala ko hindi na wala na makakarating na ano, na taong tutulong sa akin upang dalhin ako sa tamang lugar ano. So, ang laki ng pasasalamat ko nung dumating si Walid. So, then ang sabi niya sa akin hindi niya ako ini-expect na darating dahil ang alam niya ay ano pa, mamaya pang hapon pa 'no. At kaya sabi ko naman, talagang ganito ang ano, ang kapagka magkakaiba kayo ng city na pinanggalingan at napakahirap nga ang ganitong sitwasyon. So, sa awa ng Diyos ay nawala na yung pag-aalala ko na hindi ko makikita yoong tamang tao na dapat kong samahan. So, pagkatapos niyan ay dumating na yoong grupo unti-unti 'no at, hanggang sa kami ay, napuno na sa bus. Dumating na yung hinihintay ni Walid na galing sa Amerika. So, nung dumating kami rito sa aming hotel, sa Cairo ay medyo naging panatag na ang loob ko at, nag-ano na, nawala na yung anxiety ko at,
ano na kumbaga sa ano, happy na 'no, at naka-ano na, naka-base na ako. At, lumabas muna ako at nagpahangin at ito nga kinunan natin ang lugar. Kasi ganito ang ginagawa ko sa mga lugar na napupuntahan ko, kinukunan ko ng larawan yung mga lugar na nag-stay ako upang 'pag may panahon ako ay binabalik-balikan ko yung mga larawan na aking kinunan upang maalala ko yung mga time na nandun ako. Kasi kapagka hindi ko kinukunan ng mga larawan, yung mga lugar na napuntahan ko maaari ko na makalimutan. Magiging parang experience lang siya pero hindi ko na siya maaalala sa dami ng lugar na aking mga pinuntahan. So kaya malaking bagay na talagang kinukunan natin ng larawan ng mga lugar na pinupuntahan natin para binabalik-balikan natin 'no. So narito ang harapan ng hotel na tinuluyan namin nung mga I think isang gabi lang kami ata natulog dito kasi kinabukasan ano na kami, nag-travel na kami papunta na sa south ng Egypt na, eh. At, kinakailangang umusad kami kung hindi, hindi namin magagawa yung dapat naming gawin ano. So ito yung harapan, Sapphire, Sapphire Hotel 'yan, eh. At, yun naman sa bandang kanan yung kanilang design 'no, yung kanilang flag ng Egyptian flag. Dito sa Egypt ay, nagkalat ang mga security camera. Talagang ano sila, talagang secure yang mga lugar nila at, then kinabukasan na, pinaka-day 3 na namin ay, July 8 'yan ay, yun na tumungo na kami sa aming itinerary. So, sinimulan na namin yung aming Exodus tour. So, bago kami tumulak papunta ng pababa, ng south ng Sinai Peninsula, ay pinuntahan muna namin ang mga pyramids ng Cairo at saka pinuntahan namin ang Cairo, Museum dito. At, ito nga at, nagpunta muna kami sa Cairo Museum at, kinakailangang bumili kami ng ticket bawat isa, 'no. So, yung aming, Egyptian tour guide ay, siya ang bumili ng ticket para sa amin kasi kasama na ang bayad dun sa binayad namin sa pagbili ng mga tickets at mga fee para pumasok sa mga museum at sa mga lugar na kinakailangan na magbayad ng ticket. So, kasama na lahat 'yan. So, ito yung, ticket na binigay sa amin individually at ito ang pinakita namin sa loob bago kami pumasok. So, ito rin yung ano, 2 ticket yung binigay sa amin, eh. Sa pagpasok sa Egyptian, Museum So ang halaga niyan ay, 300 Egyptian pound. Medyo may kamahalan din 'yan at, pero ang pera kasi ng Egyptian pound ay hindi gaano siyang, mababa ang value ng kanilang pera Kung ikukumpara sa Jordan ay mataas ang value ng pera ng Jordan kung ikukumpara sa Egyptian pound. Kasi ang Jordan pounds ay ang equivalent niya sa US dollar ay 1.3 against US dollar. So medyo mataas ang value ng pera ng Jordanian dollar. So ang Egyptian money ay mababa ang value niyan. Kaya kasi third world country ang Egypt, eh. Kaya mababa ang kanilang pera. So ito ang mga nakita natin at ito nga nung kami nasa harapan na ng Egyptian Cairo Museum ay ito ang kanilang, house ng kanilang mga artifacts. At, maganda yung panahon nung, kami ay nagpunta riyan at, mga bandang 10:00 na ng umaga nung kami nagpunta rito at, makikita mo yung langit napakaganda, walang gaanong ulap at, mild weather siya. Kaya lang medyo may kainitan kasi summer 'yan, eh, nung nagpunta kami diyan, eh. So maganda yung lugar nila at, talagang makikita mo na medyo hindi pa naman kalumaan yung building nila. So, yan makikita natin. Mini-maintain nila yan na dapat malinis dahil araw-araw yan, pinupuntahan ng mga tourist yan sa buong mundo, 'no. So, ito yung pinakaharapan. Ito grupo namin itong nasa harapan. Ito namang, Egyptian man na ito yung aming si Reda ang pangalan niyan. Reda, ang Egyptian tour guide namin. Siya ay, isa sa mga Canadians. Kasi si Reda kasi ay Egyptian Canadian 'yan, eh. 'Yan ay nanirahan sa Ottawa, sa capital city ng Canada ng almost 19 years, kung di ako nagkakamali. Sinabi niya na
taas daw ang kamay nung kami nasa loob ng bus, sabi niya. Taas ang kamay ng mga taga-Canada. So, tumaas ako at saka yung isang babae na taga Saint Catherine, 'no, dito sa malapit sa Niagara Falls, kasama sa isang grupo pa, 'no, sa kabilang grupo ng mga Amerikano. So, dalawa na kami. Aba, ang sabi ni Rhea, ay dalawa pala ang galing sa Canada, hindi, tatlo 'yan, sabi niya. Sabi ko, "Sino yung pangatlo?" "Ako," sabi niya, "kasi ako ay Canadian citizen din," sabi niya. Egyptian Canadian citizen, sabi niya. Kasi nanirahan nga daw sa Ottawa. Yung kanyang pamilya naiwan sa Ottawa, eh. Siya na lang ang bumalik dito sa Cairo, 'no, dito sa Egypt. Kasi ang sabi niya ay, bumalik siya para ganapin yung kanyang pinakamamahal na gawain. Ito nga yung pagtuturo sa mga pilgrims at, 'yan daw ang kanyang first love. So ano, maganda ang trabaho niya sa Ottawa, eh, 'no, ano 'yan, engineer 'yan, eh. Kaya ang ginawa niya nung siya ay nag-retire na, ay bumalik na dito sa Cairo at ito nga, ang kanyang ginagawa na nagtu na lang siya ng mga tourist. At gusto niya, eh, sabi niya mahal niya, gusto niyang gawin ng pagtu sa mga turista. Kaya sabi niya tatlo kaming mga Canadians na nandito sa grupo, 'no. Kaya kaya nung kami nasa ano na, nasa loob na, ay, makikita ninyo yung sign na dito sa Tutankhamen sa room ay ipinagbabawal ang mga camera, cellphone, yung mga flash, puwede niyo lang tignan pero wag ninyong kukunan ng larawan, 'no. Napakahigpit nila, eh, kasi merong mga pasaway na matigas ang ulo na talaga namang kumukuha pa rin bagamat meron na nakalagay na sign na bawal kumuha ng photo ay tumitira pa rin. So, napagsabihan siya, sabi sa kanya, babae yun, eh, kumuha, eh, na wag, hindi po puwede. So pagka ganoon ano, ang batas nila o yung kanilang mga policy ay igagalang natin, 'no? At, kung hindi ay mapapalabas ka 'no, hindi mo ma-e-enjoy yung loob. So makikita natin sa loob nito ay, yung mga nahukay na mga artifacts dito kay Tutankhamun, na isang batang pero nung mga panahong 'yan, 'no, nung mga circa 1336 to 1327 before the birth of Christ, 1,000 years mahigit bago pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo, 'no. So, yan ang makikita natin dito pambungad, 'no, bago pumasok sa loob. So, wala akong mga kinunan niyan, eh, na larawan sa loob, 'no. Nakita na lang natin yung mga iba't ibang klaseng mga natagpuan sa loob. So, sa labas talagang puwede tayong kumuha ng mga larawan at, dito nga makikita ninyo yung ito yung mga makikita natin dito mga nahukayan, dito sa Cairo, sa palibot ng buong Egypt. Kasi lahat ng mga nahukay nila at mga nakita ay, dinadala dito nila yan dito sa Cairo Museum para ipakita sa mga tourist na kung ano yung mga nahukay nila ng mga nakaraang mga marami ng mga taon. So yan 'no, kita ninyo yung mga bato na ginamit diyan, eh, talagang hindi ordinaryong bato. Kasi hindi siya natutunaw, parang mga marmol yan, eh, na talagang inukit 'no, sa mukha ng pero at, yung buong loob ng building na yan, eh, punong-puno ng mga nadiskubreng mga nakita ano, sa ilalim ng mga buhangin dito sa bansang Ehipto, 'no. So noong kami ay patapos na, kasi hindi naman ako gaanong nagkuha ng mga ano, marami ako talagang picture na kinunan diyan sa loob kaya lamang ay, hindi ko na gaanong ipinakita sa inyo kasi napakarami. So yun na lamang buod ng pagbisita namin dito ang aking ipinakita sa inyo at, ito nga bago kami umalis sa lugar na ito ay nag-selfie muna ako para meron akong ala-ala dito sa lugar ng Cairo Museum. So sa aming pagpapatuloy ay nakita namin ang river na ito. Alam po ba ninyo kung ano ang river na ito? Ito yung river na binabanggit sa Egypt na Nile,
no, na Nile River. Dito inanod ang baby Moises, no, ayon sa kasaysayan ng Genesis. At sabi nung aming Egyptian tour guide na si Reda ay, "Yan, tignan ninyo yung river na yan. Yan ay ang Nile River ng Cairo," sabing gano'n. At nung banggitin niya yung tawag na Nile River ay naalala ko si Moises. At yan nga, pinaanod ng kanyang ina na si Jochebed ang baby Moises upang hindi mapatay ng Pero. Kasi ang banal na kasulatan ay nagbibigay ng maraming paghahalintulad, no? Kasi ang kwento ng Egypt at saka ng spiritual na Israel o tayong mga Kristiyano na mga anak ng Diyos ay inilintulad ang pagdating ni Moises bilang pag-iingat sa kanya ng kanyang mga magulang na hindi mapasama sa pagpatay, no, na na inuutos ng Pero na nung panahon ni Moises ay napapatayin ang lahat ng mga sanggol ng mga Hebreo dahil banta sa kanilang seguridad ayon sa isang Pero na iyon na nagbigay ng utos upang mapigilan ng pagdami ng mga Hebreo o ng mga Israelita. Sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, sa panahon ni Haring Herodes na dakila ay nag-utos din itong si Herod the Great na patayin ng lahat ng mga sanggol dahil sa inulat ng tatlong magi na tatlong pantas na mga tao na dumating ang Mesiyas, no? At sa panahon na iyon ay nainggit si Herodes na dakila at gusto niyang patayin ang Mesiyas na dumating. Kaya nagpunta ang banal na pamilya, Mary, Joseph, and baby Jesus dito nga sa Egypt, dito sa land of Goshen. At yan ang paghahalintulad natin sa ating Panginoong Jesucristo at ganun din kay Moises. Maraming paghahalintulad si Moises at sa ating Panginoong Jesucristo. Si Moises ay isang leader ng bansang Israel, no? Dito sa Egypt hanggang sa paglabas patungo sa lupang pangako. At ang ating Panginoong Jesucristo naman ay ganun din, ay dumating sa mundong ito upang tayo ay maging kanyang tagasunod, maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil dito ay nagkaroon tayo ng pag-asa, no? Kaya itong Nile River ang siyang naging um, way upang si Moises ay makatakas sa kamay ng masamang paraon na iyon. At dito nga ay sa kwento ay ang kanyang inainahan ang siyang kumuha sa kanya at inampon siya. Noon makita siyang inaanod dito sa Nile River ay kinuha siya at siya ay inaring tunay na anak. So pagkatapos niyan ay kami ay dumaan, nagpunta muna dito sa New Abu Simbel Papyrus. Ay binigyan kami ng pagkakataon ng aming tour guide na si Reda upang tunghayan, panoorin kung paano ginagawa o pinaprocess yung papyrus. Siguro may tatanong natin, ano ba yung papyrus na yan? Yung papyrus na iyan ay yung papel na ginagawa nung mga panahon na iyan at diyaan isinulat ang scrolls ng Dead Sea Scrolls, no? Makikita ninyo. So, meron akong kopya, bumili ako ng kopya niyan, no? At narito sa aking nasa akin 'yan eh. At titignan ko nga at papakita ko sa inyo sandali at babalik ako, ha. So narito ang papyrus na aking nabili sa Egypt, at dito ay um, medyo malaki itong papyrus na binili ko eh. Para kasi kaya ako binili ito para maging alaala, no. So ito, maano yan, malaki yan eh. Ma, ma, ano, ma, ano siya, malaki siya, no, malaki. Yan. Medyo nawawala. Yan, okay? So ito yung tatawag na papyrus. Ano to, siguro ang sukat nito ay siguro nasa ilang sukat ito. Mahaba ito eh, no?
So, hindi ko masigurado kung ilang ano 'to, ilang haba ito. So, ito ang pareng-pareho doon sa nakikita natin sa screen. So, meron siyang matagal na proseso bago siya maging papyrus paper. So, at ito ay libo-libong mga panahon na lumilipas na hindi nasisira, 'no? Hindi siya ordinaryong papel na katulad ng papel na ginagamit natin sa panahon natin ngayon. Yan ay talagang nilikha ng Diyos upang magtagal ng libo-libong taon para ma-preserve yung scroll na ito o yung papel na ginamit ng sinaunang mga tao sa Lumang Tipan, at dito nga isinulat ang mga sulat na maging Lumang Tipan sa panahon natin ngayon, 'no? Kung wala yang scrolls na yan, yaang papyrus na iyan, ay wala tayong Biblia na Lumang Tipan sa panahon natin ngayon. Itong babae na Egyptian ay pinaliwanag niya sa amin kung papaano ginagawa ang proseso ng papyrus paper na ito, 'no? Galing sa halaman 'yan, 'no? At, ang ginagawa diyan ay, yoong halaman na iyan ay pinipitpit nila, 'no? Ginagawa muna nila ay pinatutuyo muna yung halaman, yung dahon, dahon 'yan, eh. Pagkatapos ay pagka natuyo na ay pinipitpit nila, 'no? At, hanggang sa maging tuyong-tuyo na yoong dahon at, dumadaan sa ano, sa sa pag pagtitiktik niya, maraming proseso. Pinakita sa amin kung papaano maging papyrus paper siya. So, 'yan ang kwento ng papel na ginamit, 'no, na sulat upang ma-preserve ang mga scrolls na ito, at ito ay natuklasan noong 1948 dito sa Qumran, dito malapit sa Dead Sea. At, nakikita niyo yung mga ilan sa mga ginamit niya, 'no, may binababad sa tubig, pagkatapos ay dadaan do'n sa isa pang equipment, at, marami siyang proseso kung papaano siya ginagawa. So pagkatapos niyan kami ay, nag-lunch muna, at, kasama ko yung mga Amerikano, 'no, at, galing 'yan sa iba't ibang estado ng Amerika. At ito nga ay sinubukan namin ang Egyptian, cuisine, at, hindi kami hinahian ng mga pagkaing western. Hindi, kundi kung ano yung pagkain ng mga Egyptian ay siyang pinakain sa amin para namin ma-experience ang pagkain ng mga Egyptians. So yung Canadian dito ay ito nasa dulo, 'no, hindi ko na itanong ang pangalan niya, pero ay nakalimutan ko, 'no, kasi makakalimutin ako, eh. At, binanggit niya ang pangalan niya kasi may mga name tag naman kami, kaya lang hindi ko na matandaan ang pangalan niya. So ito yung Canadian na taga Saint Catherine malapit sa Niagara Falls. Napakahinhin niya, 'no, hindi ko na itanong kung siya ay may asawa na o may pamilya na, at, mahilig siyang mag-travel din katulad ko, 'no. At, isa siyang guro, 'no, sa dito sa Saint Catherine sa Ontario ng mga bata, 'no. Kaya, siya yung naengganyo ko na bumili din ng papyrus paper. Kasi nung makita niya na meron akong kopya ng papyrus paper, sabi niya, "Bakit ka bumili?" Ang tanong niya sa akin, 'no. Ito yun, siya yun. Ayun, sabi ko sa kanya kasi ako isa rin akong guro ng Biblia, you know. So, kapagka shine-share ko ang Bible at 'pag napapag-usapan namin ang mga scrolls, ay tamang-tamang i-present ko sa kanila yoong papyrus paper kasi diyan isinulat ang mga salita ng Diyos sa panahon ng Lumang Tipan. Kaya nasa sa kamay ko yoong orihinal na papyrus paper. Nung banggitin ko sa kanya ay nakumbinsi ko siya na bumili din. At, yun nga, bumili nga rin siya na mas maliit dun sa binili ko, 'no. At, ito rin yung isang itim na ano, na katabi niya ay isa namang nurse 'yan, at, bumili din siya ng maliit na kopya. So narito yung ano, isang grupo namin. Kasi lahat naman ito ay grupo namin, eh. Kaya ito lang yung sinamahan kong grupo na tinikman namin yung kung papaano nila niluluto yung kanilang mga pagkain,
usually gumagamit sila ng mga charcoal, 'no? Hindi katulad dito sa North America, usually kapag fast food, puro mga ano 'yan, mabilisang pagluluto. So kaya makikita niyo yung diferensya kapagka niluto ang mga karne ng manok sa charcoal ay iba ang lasa niya at, gano'n din sa mga spices. So makikita niyo do'n sa table yung mga chickpeas 'yan, tsaka yung mga hummus, at yung mga flatbread, yung mga bilog na na tinapay nila. At tsaka yung soup nila na merong kamatis na iba't ibang klase ang nandoon. So may mga Americans na hindi mahilig sa soup, 'no? Hindi man lang nila tinikman, pero ako talagang mahilig ako sa soup, talagang tinitikman ko lahat 'yan, eh. At masarap naman yung kanilang soup at, kasi mabigat din sa tiyan 'yan, 'no? At, masarap din ng malaman kung ano yung pagkain nila. So, itong lunch na ito ay ano, talagang hindi mura 'pag kumain, talagang ano, mahal talaga ang ano, kasi nagbabayad kayo ng US dollars, eh. Hindi Egyptian pound ang bayad diyan, eh. Kasi nga mga tourist, pero kung ano, kung ayaw mo magbayad ng US dollars ay puwede ka magbayad ng Egyptian pound. Ika-convert na lang nila sa ano, sa Egyptian pound. So US dollars 'yan bago ano, palagi 'yan kahit saang maging sa Egypt, maging sa Jordan ay US dollars ang lunch nila palagi. At, siyempre ano 'yan, business 'yan, 'no, 'yan ang kalakaran, 'no? Kaya pagka kayo ay magta-travel ay kinakailangan talagang pinaghandaan ninyo yaang biyahe na 'yan kasi kinakailangan ang funds. Hindi hindi ano, hindi cheap ang mag-travel, 'no? Kailangan ang bulsa mo nakahanda, 'no? Money-wise kailangan nakahanda, pinaghandaan mo talaga yung travel mo financially. So, maganda sa aking experience na hindi ano, advisable din na magdala ng US dollars sa inyong bulsa kung kayo'y bibili ng mga souvenirs at meron kayong mga nagustuhan na na gusto ninyong dalhin pabalik sa inyong bansa, ay, magandang meron kayong ekstrang pera na nasa bulsa ninyo. Pero usually kasi ako ay gumagamit ng credit card palagi kasi, doon ko bine-base yung aking expenses. So, nalalaman ko yung takbo ng aking mga expenses. So, sa aming pagpapatuloy ay, yung pagkain na 'yan ay ano, ay hindi namin naubos kasi ang karne ng manok ay mabigat sa tiyan. Kung makita ninyo yung kanin, 'no, kulay ano, kulay dilaw. Naglagay sila ng mga spices diyan, 'no? Kung hindi ako nagkakamali parang cumin ng spices na ginamit na nilagyan diyan sa kanin, para magkulay dilaw. Ito naman ay ano, chickpeas 'yan, 'no? Tapos may cucumber, may carrot at yung soup na mayroong, kamatis at mga, ah, carrots, ano. Tapos ito naman yung flatbread, ito naman na chicken, grilled barbecue chicken at saka ito kamatis 'to, may sibuyas. Tsaka ito naman beef, So, dalawang klase ng karne ang in-offer sa amin. So, hindi rin namin naubos, kasi mabigat, isang piraso lamang ng chicken at saka isang piraso ng beef, mabigat na sa tiyan. Kaya pagka inofferan kami ng pagkain yung lahatan na, hindi individual na ibinibigay sa amin, eh. So, 'pag nilagay na yung pagkain sa aming table, kanya-kanya na kaming kuhanan, ano. So, ang mga Amerikano hindi rin malakas kumain pagdating sa ano, 'pag hindi nila gaanong kilala yung pagkain, hindi nila gaanong siyempre, first time naming lahat na matikman ang pagkain ng Egypt. So, medyo naninimbang pa kami, kung ano lasa niyan, kung papaano namin kakainin. Kaya, yung soup hindi nila tinikman, eh. Ako lang ang tumikman na ata sa soup, na nakita ko, eh. So, okey naman yung lasa, 'no, para sa akin okey naman, masarap naman yung karne nila at, hindi lang natin alam kung anong mga spices ang ginamit nila, 'no. So,
So yun 'no, yung tinatawag na flatbread nila, ito ang tinapay nila ito, eh, parang pinakakain nila ito sa Egypt, tsaka gano'n din sa Jordan, eh. Sa Israel gano'n din, ganito rin ang pagkain nila, eh. Tapos ito naman yung hummus, diyan sinasawsaw yoong ano, yoong flatbread, parang sawsawan 'yan, eh. Tapos yun lalagyan nila ng chickpeas, tapos kung gusto mong ayaw mong kumain ng rice, ay gagamitan mo ng flatbread tapos lagyan mo ng hummus, ng chickpeas at saka ng chicken o kaya beef, tsaka mo ngayon kakainin. 'Yan ang way ng pagkain nila 'no. So, pagka kinain mo yung flatbread ay gagamitan mo ng kamay, hindi mo puwedeng gamitan ng kutsara at tinidor 'no. Sa ano lang 'yan, sa kanin at saka sa rice. Rice lang at saka sa chicken lang mo gagamitin yung kubyertos, 'di ba? So, pagkatapos niyan ay, nagpunta na kami dito sa pyramids ng Giza na, dito sa Cairo. Dumiretso na kami diyan. So, mga bandang 1:00 na 'yan, eh, 'no, 1:00 ng hapon na. So, naghihintay na kami dito ng aming ticket dahil yung aming guide na si Rida ay, um, inaasikaso yung individual na ano namin. Kasi kami dito sa grupo namin mga nasa 43 kami. Punong-puno kami sa bus, eh. Ito yoong first time ko na makasama sa isang tour group na punong-puno, walang bakanteng upuan sa loob kaya 43 'no. Sabihin nating 45 lahat, kasi yung 43 nakaupo yun, hindi kasama dun ang driver tsaka yoong tour guide. Meron silang sariling upuan dun sa unahan 'no. Kaya kami lahat ay 45 kasama na ang driver at tsaka yung aming tour guide. So, nung kami nandirito na ay, mainit 'yan ano, mainit tumatakbo ng mga 40 degrees 'yan, Celsius ano, ang temperatura nung mga panahon na nandiyan kami. Kaya parang nagliliyab yoong ano, yoong lupa 'no, sa init 'no, makikita mo yung heat wave niya. So, ito yung kasamahan kong sa grupo na ano siya, registered nurse sa Amerika 'no, nakalimutan ko rin ang pangalan niya. Meron naman siyang name tag kaya hindi ko na kasi mahirap tandaan, eh, ang dami nilang pangalan. Kaya, 'pag nakikita ko ang mukha nila ay naalala ko ang mga time na iyon na magkakasama kami. So, dito na yung welcoming ng pagpasok sa Pyramids of Giza na. So, nung kami nasa ano na, nung bago kami pumasok sa loob, ito yung binigay na ticket sa amin. Kasi 'pag wala talagang ticket, 'di ka puwede ng makapasok. Kasi itong ticket merong barcode sa ano 'yan, eh, sa likod. Meron niyang QR code kung tawagin. So, ilalagay mo yung ticket dun sa ibabaw ng machine at papasok ka sa loob pagka na-registered na yung code, yung barcode doon sa machine. Kaya hindi makakapasok, eh. Sino pa man kung walang walang ticket o barcode na ilalagay dun sa machine. Yung mga empleyado nito, excuse me, ng, ah, ng ng office na ito ay meron silang code na ginagamit, pumapasok, lumalabas. Kaya lahat hindi puwedeng dadaan sa ano na ito, sa system na ito. At ito yung ano nga, ito pa yung ticket na katulad doon sa Cairo Museum na pinasok namin ay doon ay 300 Egyptian pound ang bayad sa loob. Ito naman medyo mahal ng konti, 360 Egyptian pound ang pagpasok sa loob, sa pyramid. At medyo talagang ano, pumapasok ang ano sa kanila, ang pera sa tourism. Kasi nga ang Egypt ay palaging pinupuntahan niya ng mga tao sa buong mundo. Dahil biblical land din ang Egypt, tsaka yung famous sila sa pyramids at tsaka sa Mount Sinai. Kaya, kahit na third world country ang Egypt ay pinupuntahan talaga ng mga tao sa buong mundo para makita nila yung kung anong meron sa loob ng Egypt 'no. At, ano naman nabubuhay naman talaga ang economy nila kasi nga pumapasok ang dollars sa kanila. Kaya maganda naman makapunta paminsan-minsan, kaya nga tayo 'pag may pagkakataon ay, once in a lifetime lang naman 'yan, eh. So, kailangan nating ma-experience 'no. Kung gusto nating bumalik muli, eh, walang problema, babalik tayo kung gusto natin. So, nung kami nasa loob na, ito na ano, papaakyat na kami, kasi mataas 'yan, eh, na lugar 'yan, eh. Medyo pupuntahan mo talaga sa ano, so kinunan ko ng aktuwal yung sa kaliwa at gano'n din dito sa kanan ano, at,
Kaya kailangan maglagay ka ng sumbrero kasi napakainit. Yung aking iPad na dala-dala ay habang kumukuha ako ng mga pictures dito sa harapan mismo 'no, ng pyramid na ito nakikita ninyo, ay naano yung na-freeze yung ano, yung aking iPad. Hindi na gumana kasi sa sobrang init ay ng temperature ay ano, parang nag-overheat yung iPad ko, ay hindi na mag-function. Nag-shutdown siya dahil sa sobrang init. Kaya 'pag kayo magta-travel, dapat may mga backup kayong mga camera 'no, meron kayong cellphone, meron kayong gadget para kung hindi mag-function yung isa, ay hindi ninyo ma-miss yung situation, yung moment 'no, meron pa kayong backup na puwede niyong gamitin 'no. Huwag kayong magdedepende lamang sa isa. Kasi 'pag hindi na mag-function yung isa ninyong gadget, wala na. Hindi na ninyo makukunan ng photo yoong moment na iyon, 'no? Kaya ang ginawa ko meron akong dalawang ano, tatlo pa, eh. Meron akong manual na camera at saka meron akong cellphone at saka nga itong iPad ko. Kaya yung ano, yung isa kong manual na camera ay na ay ano mo rin, huminto din, eh, sa sobrang init. Mabuti yung aking phone ay hindi siya nag-shutdown sa init. Medyo pagkakuha ko ng mga pictures, ay nilagay ko kaagad sa aking bulsa para hindi ma-expose sa init, eh. Kasi gano'n pala ang electronic device kapagka na-expose sa sobrang init ay nagsha-shutdown siya, 'no? Kasi nga mainit na nga yung gadget, eh, 'no, yung cellphone o kaya yung iPad mainit na nga sa loob, eh, kasi electronic sa loob 'di ba mainit na. Tapos maaano pa, ma-o-overcome pa ng heat sa labas, eh, 'di wala na, hindi na kakayanin, magsa-shutdown siya sa sobrang init ano. Kaya ganyan na ang payo ko sa mga nagta-travel 'no, kailangan may mga backup kayo na mga gadget para hindi niyo ma-miss yung mga moments na ito na gusto ninyong kunan na ala-ala 'no. So ito yung ano, yung, malapit na kami dun sa taas. So dito sa picture na makikita ninyo, itong lalaking naka-suit na ito na light, ang kulay ano, light di ko alam kung anong kulay ito, eh, light brown or something like that. Ito yang ano, civilian police yan, eh, Egyptian police yan. Kasama namin yan sa aming pagtuturo, magmula dito sa Cairo hanggang doon sa boundary ng Red Sea 'no, ng Israel at saka ng Egypt border. Hindi kasi puwedeng wala kaming kasamang civilian police officer kasi ito makikita ninyo sa kaniyang suit 'no, ito 'tong kulay itim na ito, yan, eh, ano yan, Uzi yan, eh, baril yan. Kasi, hindi puwedeng wala kaming kasamang pulis sa loob ng aming bus. Kasi ang Egypt hindi yan basta-bastang bansa 'no. Alam niyo na ay, kapagka wala kayong kasamang Egyptian na guide ninyo ay mako-question kayo dahil bakit kayo walang kasamang Egyptian guide or pulis. Eh, may security palagi, dumadaan palagi sa security checkpoint. Kaya ang kasama namin sa aming tour bus ay si Reda, yung aming Egyptian tour guide, tsaka itong pulis na civilian police at, si Walid na kasama namin na siyang representative namin sa aming tour company. So, tatlo sila. So, kapag may problema, sila ang nakikipag-usap sa mga pulis, border patrol, sa mga sundalong Egyptian. So, 'pag nakita na sila ay hindi na kami kino-question. So, 'yan ang kagandahan kapagka may kasama kayong mga lokal na ano, na mga tao upang sila na makipag-usap sa mga checkpoints 'no. So, ito ang isa sa mga pyramids na palaging dinadayo ng mga turista sa buong mundo 'no. Kung titignan ninyo sa mga larawan 'no, sa Google Pictures, sa Google Photos makikita ninyo ay parang napakalaki, dambuhalang pyramid. Pero kapagka yung aktuwal na makikita ninyo ay hindi naman siya gaanong ganoon sa pantaha, 'no. Makikita ninyo malaki siya talaga pero hindi ganoon malaking-malaki ganoon, hindi. Um, Ano lang siya, katamtamang laki lang siya, eh, makikita ninyo. Pero ano
Hindi yoong dambuhala, hindi ganoon. So, makikita ninyo ang mga taong gumawa nito ay talagang kamangha-mangha ang kanilang kaalaman, 'no, kung paano nila ginawa itong pyramid na ito, 'no. Bato 'yan, na na mga flat tapos pinagsasama-sama nila, Excuse me. So, natakpan ko yung mukha ni Rida, 'tong aming Egyptian na tour guide na ito, nung tinuro ko yung pyramid. 'To si Rida, 'tong, Canadian, Egyptian tour guide at saka ito naman si Walid itong pangalawang katabi niya sa kanan. Ito yung aming, Egyptian, representative ng aming tour company at ito yung pulis na tumitingin palagi sa safety namin. Yan ang nagpapaalala na kapag may mga locals na very aggressive ay huwag kayong loko sa kanila kasi ako nadali ako dito, at, magpapa-picture sa iyo tapos ay hihingan ka ng Egyptian pound, 'no? Eh, wala kasi nga naman na ang mga kasi Egyptian kasi nga wala naman kasi silang source of income, Kaya gagawa sila ng paraan para makakuha ng konting pera ay kabubuhay dun sa mga turista. Kaya ako naman, 'di naman ako nanghihinayang na magbigay sa kanila kasi ay nararamdaman ko din yung nararamdaman nila, 'no? Kailangan nilang mabuhay, magtrabaho at, wala naman silang nakikitang ibang way para magtrabaho, malinis naman yung kanilang hangarin. Hindi naman sila nanloloko ng mga tao, so gusto lang nilang kumita kahit konti, 'no? So ang ginawa nung mga ilan ay eto nga, mamaya mapapakita ko sa inyo baka mapadaan ako doon mamaya, babanggitin ko uli yung isang Egyptian na sinabihan kami na wag kayong papayag sa gusto nila, 'no? Eh, wala talagang gano'n, 'no? So ito na nung malapit na kami doon sa pyramid, ay ito na, ay nagpakuha ako doon. Humingi ako ng pabor doon sa isang bystander, 'no? Hindi ko naman kagrupo yung sabi ko, "Puwede mo pa akong kunan na nandito ako sa ibabaw ng pyramids," at, yun nga napaunlakan ako at, ito nga ang kuha natin, ala-ala natin sa makikita ninyo yung bato, napakalalaki yan, na talaga namang napakahusay ng mga gumawa ng pyramid na ito. Ayun, 'di ba? Ang ganda ng niya, formation ng mga bato, 'di ba? So, yan ang pinakaharapan, yung pinakapaanan ng pyramid, makikita ninyo yan na solidong bato, 'no? Ginto ang kulay ng bato, 'di ba? So, hindi ka na puwedeng umakyat sa taas, hanggang diyan ka na lang do'n sa mga tao na yan. Kasi hindi safe yan, kung pupunta ka sa pinakamataas kasi 'pag nahulog ka ay siguradong may pagkalalagyan ka 'pag ika'y nahulog diyan, 'no? Walang safety device, walang hawakan, kaya mga tao ay mag-take chance ka kung aakyat ka do'n sa taas. Hindi naman gaano kataasan, So, mag-iingat ka na lang na papunta doon sa pinakamataas. So, yan ang mga sign na nagsasabi na mag-ingat sa pag-akyat dahil maaari kang maaksidente kung hindi ka mag-iingat sa pag-akyat, 'no. So, dito sa parteng ito parang mayroong konting butas, 'no. Hindi natin alam kung anong istorya niyan. Maaaring sa panahon ng paglipas ng mga panahon ay, natibag ang mga bato at unti-unting, maluwag yung pagkalagay ng mga bato, 'no ba. Kasi libo ng mga taon ang lumipas sa paglikha ng pyramid na ito. Maaaring sa paglipas ng mga panahon humihina ang pundasyon ng bato at lumuluwag at yun nga, naaagnas ang foundation ng isang lugar at, nagiging ganito na, nagiging parang bakante yung gitna, 'no. So, 'yan, iba't ibang lahi ang mga taong nagpupunta rito, 'no. May mga Americans, may mga Europeans, may mga Asians, may mga Australians, iba-ibang lahi. Kasi nga siya, biblical land at tsaka marami kang makikitang mga lugar dito na hindi katulad sa ibang mga bansang pupuntahan o makikita natin, 'di ba? Kasi ang kagandahan ng daigdig, bawat isang bansa may kanya-kanya siyang kagandahan. Hindi katulad dito sa Canada, ang aming kontinente dito ay maganda rin and unique siya, 'no? Lalo sa western part ng Canada, sa Alberta, sa Saskatchewan, Manitoba.
British Columbia, So magaganda ang mga lugar diyan, gano'n din sa East Coast namin, sa sa Nova Scotia, sa sa Saint John, Newfoundland, sa Quebec, you know, sa New Brunswick, magaganda ang mga lugar ng Canada, 'no. So dito naman sa Middle East, katulad ng Egypt ay disyerto naman siya at, dry land at, kakaiba siya, 'no, kasi ganyan ang paglikha ng Diyos, sa mga bansa, 'no, iba't ibang klase ng katangian na hindi puwedeng kasing magkapare-pareho ang daigdig. Kasi kung magiging pare-pareho ang daigdig, magiging boring ang buhay ng mga tao sa buong mundo. Kaya kaya naman ang bawat bansa ay kinakapanabikan ng mga tao na makita at bisitahin, 'di ba? Na hindi puwedeng magkapare-pareho ang bansa, 'di ba? Katulad ng Pilipinas ay mahigit na 7,000 ang ating mga islands, kaya naman napakaganda rin ng mga islands natin na makikita at dinadayo rin ng mga tao, ng mga turista sa buong mundo, 'di ba? So ganyan ganyan ang diversity, ang uniqueness ng mga bansa na nilikha ng Diyos. So narito, 'no, yung ilan sa mga kinunan natin ng mga photos na makikita natin na napakaganda ang mga palibot niyan. So, meron siya dating harang dito, dati kasi yata kung di ako nagkakamali ay hindi 'yan pinapayagan na ipaakyat sa mga tao, 'no, nung may harang 'yan, ito. Yan, ngayon tinanggal na yung chains, 'yan. Kaya ang mga tao naman ay nakakapasok na't nakakaakyat na. Kung di ako nagkakamali before ay merong harang 'yan, hindi pinapayagan ng mga tao na hanggang diyan lang sila, na kukuha na lang sila ng mga photos diyan, pero hindi sila puwedeng umakyat diyan. Pero ngayon ay pinapayagan na silang umakyat, upang ma-experience yung pinakapaanan ng pyramids. So 'yan ang experience natin dito, 'no, at, kung tawagin nga 'yan ay experience of a lifetime. At, kita ninyo yung nilalagyan nila ng konting metal yung pinakapaanan ng, stair ng bato. Kasi 'pag hindi mo nilagyan ng parang metal ay, 'yan 'pag dinadaanan ng tao 'yan humihina yung buhangin o bato at nade-dent siya. Kaya nilagyan nila ng metal para manatiling puwedeng lakaran, tungtungan, para maging matibay yung hakbang o yung dadaanan ng tao, 'di ba? Maganda yung batong ginamit, dito, 'no? Parang ito ay parang volcanic, na semento. Kasi makikita ninyo unique yung kanyang pagkabato, hindi siya original na bato, kasi, puwede niyo siyang tinsilin, 'no, yung pupukpukin para i-create ng parang disenyo, 'no? Ganyan ang batong 'yan, puwede niyong tistisin. So, yun, mga pinupuntahan ng mga tao. Kita ninyo yung ulap, walang ulap, yung langit, ang ganda ng 'no, pinaka-ano 'yan, pinakatanghaling tapat 'yan, 1:00 'yan, 1:00 hanggang 1:30. Kasi dito kasi kami nag-stay ng mga isang oras, 'no, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon kami. Kasi nga sa sobrang init 'di ka puwedeng magtagal, ma-de-hydrate ka diyan, kailangan may dala kang tubig, 'no, mainit siya, Hindi naman kami nagtagal, isang oras lang kami diyan nag-ano, 'yan. So, dito ang daanan papunta doon sa pinakapaanan ng pyramid. So, habang kami ay nandirito, ay marami sa amin na hindi na lumabas nung bus, kasi nga mainit sa labas at, do'n naman sa loob ng bus ay meron naman kaming AC. So, do'n na lang yung mga medyo mahihina at saka medyo may-edad na, ay do'n na lang sila sa loob. Tinignan na naman nila, nakikita naman nila sa labas, itong pyramids. Kaya kami naman na medyo bata-bata pa ng konti ay talagang kailangan mong mahawakan, makita ng personal, up close and personal. So, ma-experience mo yung pyramid. Kasi nga katwiran ko, bakit ka pa pupunta rito sa Egypt o saka sa Jordan kung hindi mo rin naman lalapitan at malalakaran yung mga lugar. Sayang sayang naman yung opportunity na nandito ka na nga tapos hindi mo pa lalakaran at pupuntahan. So, hindi puwedeng i-miss, So, 'yan ang mga bato ng pyramid, na makikita natin at, puro siyang bato, ah.
na talaga namang paglipas ng 1,000 taon ay nandiyan pa rin siya nakatayo, At ito yung binabanggit ko sa inyo kaninang Egyptian na agresibo, So tinanggal niya yung aking sombrero at inilagay niya sa kanyang ulunan, tapos yung kanyang Egyptian red scarf ay tinali niya sa aking ulo, tapos ay sabi niya, magpapakuha tayo ng picture para meron ka remembrance. So ngayon, siyempre, pagkatapos niyan, ganyan lang naman ang kanilang hanapbuhay, papakuha ng picture sa iyo, pagkatapos konting konting strategy para makakuha ka ng konting pera sa mga turista. So, hindi naman kasi ako gaano nagdadala ng Egyptian pounds, eh. Kaya binigyan ko siya ng mga 10 Egyptian pounds. So, okey na sa kanya daw 'yun, wala ng problema. Kaya sabi ko, "No worry, wag ka ng ano," sabi ko sa kanya, "kahit konti, sige pag-ano mo na lang, pagpasensyaan mo na lang." So, gano'n 'yang trabaho nila, eh, nakakaawa kasi nga gano'n ang way of life nila, eh, diyan na lang sila kumukuha ng kabubuhay sa mga turista, So, hindi naman ako masyadong mapili sa ganyan at ako na may willing naman magbigay sa kanila kasi nga nararamdaman ko rin yung nararanasan nila, kaya kailangan mong mag-survive, eh. Kaysa nga gumawa sila ng masama, eh, di ganyan na lang, 'di ba, mas maganda pa, 'di ba? Wala naman silang ginagawang masama sa iyo, lalo't higit sa mga turista, okey lang yun sa akin, eh. So 'yan, kinunan niya ako ng picture at, merong Egyptian way ng pagtali, ng kanilang scarf, Egyptian scarf. Ayan ang kulay ng Egyptian, eh, yung red, tsaka red and white, eh. Gano'n din ang walang pinag-iba 'yan sa Jordan, halos pareho sila ng kulay na ginagamit, So, ito na yung pagkatapos namin magpunta sa Pyramids of Giza, nagpunta kami sa The Great Sphinx naman. Magkatabi lang 'yan, eh. Itong, The Great Sphinx na pyramid na mukhang pero yung parang parang hayop 'yan, eh, na na nakadapang leon, na pinormahan, eh. Tapos yung mukha, eh, mukha ng pero 'yan, eh, sphinx kung tawagin nila, eh. Then ito yung mga pyramids na nakapalibot doon sa Sphinx, eh, sa Cheops 'yan, eh. Kasi yung pangalan ng, Cheops, yung Pyramids of Cheops, 'yan, eh, pangalan ng Pero, si Cheops 'yan, eh, pangalan ng Pero. Kaya maaring yung si Cheops ang nagpatayo ng mga pyramids na ito kaya ipinangalan sa kanya yung mga pyramids na ito ng Cairo, 'no. Then, kita niyo yung mga design ng mga bato na ito. Ito ay ibang kulay doon sa kanina na nakita natin. Kasi ito yung ibang 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 section naman ito ng pyramid, eh. Yung unang pinakita ko sa inyo medyo malayo dito, 'no. Kasi nag-ano pa kami na gumamit pa kami ng bus uli. Sumakay kami tapos nagpunta kami rito sa isa pang section ng mga pyramids, Hindi siya magkakalapit, eh, medyo magkalayo 'yan doon sa una, doon sa Pyramids of Giza. Ito naman ay, the Pyramids of Sphinx naman ang tawag dito. So, dito naman, ay makikita natin yung mga camels na talagang nagkalat ang mga camels kasi siyempre ito yung isa sa mga business din ng mga Egyptians para sila magkaroon ng living link nila. So, pasasakayin mo yung mga turista diyan at magbabayad ka ng mga $25 no? So, 'yan ang kanilang way of living para ma-experience ng mga turista yung sumakay sa kamelyo, 'no? So, depende na kung gusto ng isang turista o hindi, ma-experience yung pagsakay sa kamelyo, 'di ba? So, ito pa yung mga ilan sa mga pyramids Sphinx naman na makikita natin sa palibot, 'no, 'yan. So, 'yan ang tatlong mga pyramids na magkakasama, 'no? At, ito yung, kung di nagkakamali ay, dun sa una naming pinuntahan kung hindi ako nagkakamali, and then, medyo malayo na kasi dun, eh. 'Di ba? So, yung makikita niyong mga building dun sa background, 'yan yung Cairo, 'no? City of Cairo 'yan, eh, 'no? At nasa likod ng City of Cairo ang mga pyramids na, kaya hindi naman malayo sa Cairo ang mga pyramids na ito. So, narito ang isang alaala ng mga nakalipas na mga ilang buwan na ang nakakalipas, maaaring 1 buwan na ang nakalipas simula nung ako'y nagpunta dito. Ay, ngayon lang niloob ng Diyos na makapagbahagi sa inyo kasi ay dumaan ako sa,
mga jet lag, 'no, halos 2 linggo akong nag-adjust na yung tulog ko na makabalik sa normal, 'no. Yung unang linggo ko talagang wala talaga akong ginawa kundi matulog, matulog, kumuha ng tamang oras ng pagtulog, 'no. Nahirapan akong mag-adjust. Kaya naman itong pagpasok ng pangalawang linggo ay medyo nakaka-recover na at, bumabalik na sa tamang oras ng pagtulog dito sa Toronto. Kaya kaya nung ikalawang linggo na ay unti-unti ko ng inaayos yung mga pictures para ilagay sa PowerPoint. Kaya naman ito niloob ng Diyos na matapos ko nung nakaraang linggo ang napakaraming mga larawan na aking kinunan, halos 4,500 pictures, 'no, ang nakunan ko dito sa Egypt, Jordan at saka sa Pilipinas, 'no. Siguro dito sa Egypt nakakuha ako ng 1,400 pictures, lahat-lahat. Then dito naman sa Jordan ay 1,700 photos naman ang nakunan ko. Sa Pilipinas naman ang nakunan ko ay 1,300 pictures. Kaya kung pagsasama-samahin 'yan ay humigit kumulang na 4,500 pictures lahat, 'di ba? So, ganyan ang ginagawa ko kapagka ako ay nagta-travel sa mga bansang pinupuntahan ko na talagang wala akong mini-miss na mga pagkakataon na 'pag may nakita akong isang lugar kukunan ko lahat yung palibot para makuha ko yung ala-ala nung pinuntahan namin, 'no. So 'yan ang kagandahan na kapag nagta-travel tayo ay na enjoy natin yung pinupuntahan natin, 'di ba? So ito si Reda, ang aming, Egyptian Canadian tour guide at, nagpakuha kami ng group photo dito, 'no, ilan sa mga nakasama namin. Itong lalaki na may shade at saka ay American ito at, nagkaroon kami ng sama-samang mga pictures. Ito yung Canadian na taga Saint Catherine na kasama ko. Kasama ng mga orihinal na grupo kasi ako lang yung nag-iisa na sumama sa grupo nila, 'no. At hindi parang nagkita na lang kami sa Cairo. Kaya nung natapos na yung aking 8-day tour ng Egypt at saka ng Jordan, ay nagpaalam na ako sa kanila doon sa Mount of Nebo. Sapagkat ang grupong ito na sinamahan ko ay papunta na sila sa Israel, 'no, at papasok na sila sa Israel. Ako naman ay from Amman ay pupunta na ako sa Manila, Pilipinas. Nagkahiwa-hiwalay na kami. So, maraming ala-ala din kapag kayo'y magkakasama sa isang grupo ay, nagkakakilala kayo at nagkakaroon kayo ng konting bonding, kukuwentuhan kayo tapos, hanggang sa magkakilala kayo then kasi iisa ang interest ninyo na mag-travel, makita ang mga lugar na pupuntahan, 'di ba? So ito naman ay nurse ito sa Amerika, ano, at, gano'n din ito, nurse din ito, 'no, isang American. So iba't ibang klase ng mga Americans ang mga nakasama namin, may mga educators at may mga nurses at, may mga teachers na, ganyan ang 'no, ini-enjoy namin ang mga moment na ito na magkakasama kami. So, ito ay, ano rin sila mga educators din 'to, mga teacher din itong kumuha ng selfie namin at, masaya, 'no, mas masaya nung 'pag kayo ay, nagta-travel. Sa akin, sa aking experience ay dito ako nagkaroon ng pagkakataon na mag-recharge, 'no, sa mga tour na pinupuntahan ko kapagka ako ay lumalabas ng bansang Canada, isang beses isang taon. At, kasi kapag kayo ay nagtatrabaho ng full-time ay gusto ninyong mag-recharge once a year, 'no. Kaya ito ang naging isang way para ako ay ma-recharge ay, umaalis ako ng bansang Canada isang beses isang taon. Ay, dati nung maliliit pa yung mga anak namin ni Glo, ni Misis ay, hindi puwede kang umalis kasi nga maliliit pa yung mga bata. Kailangan mo silang alagaan, palakihin, nung sila yung mga naging adults na, malaya na siyempre 'di ba adults na yung mga anak mo, kaya naman bibigyan mo na ng time yung sarili mo. Kaya lang unfortunately ang misis ko ay hindi ko kasama pagka ako ay umaalis at nagta-travel kasi, iba ang kanyang gusto, 'no, hindi niya gusto ang mag-travel. Kaya hindi ko siya nakakasama 'pag ako ay nagta-travel sa ibang bansa. Ayaw ni Glo yung matagal na nakaupo sa biyahe, sa airplane. Hindi niya gusto.
na umupo ng gano'ng karaming oras. Tsaka hindi hindi magandang ano, 'di ba alam naman ninyo kapag nagta-travel tayo ang daming ano 'yan, ang daming mga checkpoints, yung mga bagahe, 'di ba? Maraming dala-dalang mga gamit, 'di ba? Ang hirap, mga nakapila. Kung hindi kayo sa ganitong klase ng setup ay hindi niyo talaga magugustuhan ang traveling, 'no? Pero kasi ako ay wala sa akin 'yun, 'no, kasama 'yun sa traveling, yung mga ganiyang mga sitwasyon. Kaya used na ako sa ganiyang setup. Kaya ang aking goal ay, makita yung mga lugar na dapat kong makita at ma-experience, 'no? Kaya ganiyan, ano, iba-iba naman kasi ang gusto natin at, kung saan tayo maligaya, 'di ba, do'n tayo, 'di ba? At, kung anong hinihingi ng pagkakataon ay sundin natin kung ano yoong gusto natin, kung gusto nating gawin, 'di ba? Habang tayo malakas pa, 'pag tayo may konting pinansiyal at meron tayong yung ating katawan, health, eh, mahalaga 'yan, eh. Kung malakas pa tayo, ay 'yan, pagkakataon na 'yan upang magawa na natin yung gusto nating gawin, makapag-travel tayo, gumawa tayo ng mga bagay na maaalala natin 'pag tayo tumanda na, 'di ba? Kasi kapagka dumating na yung panahon na manghihina na tayo, ay hindi na natin magagawa yung mga bagay na gusto nating gawin kasi mahina na yung katawan natin, 'di ba? Hangga't malakas pa, sige, gawin na natin kung ano ang dapat nating gawin, 'di ba? So ito na yung pinaka-group photo namin at, bago kami umalis sa lugar na ito ay karoon kami ng palagi 'yan, 'di ba? Ala-ala 'yan kapagka isang grupo kayo ay kinakailangan magkaroon kayo ng ala-ala sa mga lugar na napuntahan ninyo, 'di ba? Kaya 'yan, kung bibilangin niyo lahat 'yan ay nasa mga 45 kami 'yan, lahat, ano? Isang bus 'yan, 'no? Lahat 'yan nasa loob ng isang bus, 'di ba? See? So, karamihan sa mga lugar na kasama namin ay, siguro narinig niyo yung bansang Binis ba o Bilis? Belize, 'yan nasa isang bansang maliit dito sa Central America, 'no? Hindi sila mga Spanish, speaking people, meron silang sariling lengguwahe, 'no? 'Yan yung mga naka-uniformeng 'yan, yung mga may t-shirt na pare-pareho, 'yan, 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 lima na pare-pareho ang mga t-shirts, 'yan gagaling sila sa Belize kung tawagin, eh. 'Yan yun pa, sa may ilalim 'yan. Sila yung mga magkakamag-anak, mga mag mag ah, magkakapatid tsaka mga mag-i-in-laws, tsaka isa sila sa church, eh. So, parang grupo sila at then, nag-decide sila na mag-travel na sama-sama. Kaya okey, mga Kristiyano 'tong mga kasamahan ko, mga ano 'yan, mga ilan sa kanila mga preachers, pero hindi lahat preachers, eh. May mga member ng church, yang mga 'yan. Mga Christians 'yan, eh. Mga Protestant churches 'yan, sila mga iba't ibang mga ano, mga independent churches, mga Protestant at yang mga hindi sila mga Catholics, 'no. So mga ano 'yan, mga Christians 'yan. So itong lalaking tumatakbo kasi ano 'yan, ito yung aming, civilian police officer na palaging nagbabantay sa amin. Kaya siya ayaw mapasama sa photo, kaya lang aksidenteng tinamaan siya sa photo. Ay ayaw niyang ma-identified, 'no, at kaya kinakailangan palagi siyang umalis pagka mayroong photo taking, kaya lang nadali siya ng photo, 'no. Kaya ayaw nila basta sila'y ano lang, um, pumoprotekta sa tour na ito at, so kaya ayaw niya, umalis siya, 'no. So 'yan ang grupo namin bago kami umalis sa lugar na ito. Ito ay noong July 7, itong taong itong kasalukuyan, pinaka-day 3 namin 'yan. So, ganyan ang ano 'no, masaya ang karanasan kapagka, ma-experience ninyo ang ganitong klase ng paglalakbay 'no. Kaya so dito ay, bago kami tumulak, ito na nasa loob na ako ng bus nito at kinunan na namin ko yung mga lugar na iiwanan namin na magiging ala-ala na lamang sa mga panahong ito. 'No? So, habang kami ay umaalis sa lugar na ito ay sinamantala ko ang pagkukuha ng mga photos hangga't makukuha ko pa yoong aktuwal na location ng mga pyramid na ito, see?
So, yan ang tinatawag na the Great Sphinx dito sa Cairo 'no. At, hindi naman siya gaanong kalakihan, eh, makikita ninyo 'no kasi walang gaanong nakakalapit diyan sa pyramid na 'yan, eh, hanggang dun lang sa mga tao 'no, puwede nilang kunan. At, 'yan na, nasa bus na kami niyan, eh, 'no, at, makikita na ninyo na medyo malayo na yung lugar 'no, at, papaalis na kami dito sa Cairo, dito sa Pyramids of Giza at saka sa Great Sphinx. See? So, napakaganda yung ano, yung mga lugar niya 'no. Simple siya pero excuse me, memorable siya. Ito medyo malabo na yung kuha na kasi nasa loob ako ng bus nito, yung glass ang siyang nagbibigay ng blurry dito sa photos, 'di ba? So, ito na yun, nasa gilid na ako ng ano na, the Sphinx ano, the Great Sphinx of, Cairo. Ay, meron pa ring mga tao na pumapasok doon sa lugar pero hindi doon sa actual pyramid na makikita. So 'yan, napakaganda yung mga ano, lugar ng ano, na mainit siya, eh. Talagang summer nung kami nagpunta dito, mainit, mainit siya. So ito yung up close and personal na makikita natin na napakaganda na libong ng taon ang nakalipas nung likhain ito 'no, nung gawin ang pyramid na ito. At, parang dinisenyo 'no, sa pamamagitan ng kamay 'no, at, makikita natin hanggang sa ngayon ang nilikha nila 'no. So 'yan ang mga selfies natin na ginawa nung mga panahong iyan na nandiyan kami 'no. So, ala-ala na lamang at, magsisilbing magandang ala-ala hanggang sa pagtanda 'no, na tayo ay nakarating sa lugar na iyan. So, kaya naman gagawin natin ang mga makakaya natin upang tayo ay makalikha ng ala-ala na sa pagtagal ng panahon ay maaalala na lang natin na tayo nagpunta sa mga lugar na iyan na binanggit sa banal na kasulatan lalo't higit sa Lumang Tipan. So, 'yan ang mga selfie natin na makikita at, it means thumbs up ay happy, happy tayo sa ating mga naging karanasan na iyan. Okay, so para nagpapaalam na dito sa ating pagbisita dito sa Sphinx, the Great Sphinx ng Cairo, 'no? At ito na nga, nandun na kami, papaalis na kami at, papalabas na kami dito sa eryang ito, 'no? At yung mga tao ay, gusto pa nilang maranasan yung pagsakay sa kamelyo. Mataas yan, kung yung pinakaupuan ng mga tao dun ay over 6 feet yan. Baka nasa 6'5" yan, eh, ang pinakataas nung upuan nila. Kasi 'pag umupo ang kamelyo, siyempre puwede mo ng upuan, pero 'pag tumayo na yan ay napakataas 'no, ng kamelyo. Talagang ma-e-enjoy mo ang pagsakay diyan. Hindi ko nasubukang sumakay kasi parang hindi ko nagkaroon ako ng interest na sumakay sa kamelyo. Mas gusto kong sumakay sa kabayo 'no, at yun naman ay na-experience ko sa Petra, sa Jordan 'no. Parang hindi ko gusto, parang gano'n. Parang gusto ko lang makita pero parang hindi ko okey lang kung mararanasan pero hindi ko nasubukan, at, parang hindi ko siya gusto 'no, na sumakay. So narito, sabi nung kasamahan kong Canadian na taga Saint Catherine na dito sa Niagara ay, "Akin na yung iPad mo, kukunan kita ng picture at ituro mo yung kung saan ay, ipo-point mo yung The Great Sphinx 'no, at ako ang mag-a-adjust kung saan ko titignan at kukunan kita ng larawan para itinuturo mo yung pinakabumbunan ng Sphinx o ng The Great Sphinx ng Cairo." So ngayon ngang gano'n ngang ginawa niya at ako'y kinunan niya ng larawan. At nakita nga naman natin na napakaganda nga ang technology 'no, parang bang ang liit niya pero kasi nga malayo na doon sa aktuwal na lugar ano. At, sabi ko sa kanya, "Bahala ka na kung ano ang gusto mong kunan ng disenyo, ang larawan." At ito nga, kinunan niya ako ng mga ilang mga post dito at napakaganda nga naman na makita yoong halos malapit sa iyong mga daliri ang muka ng isang gusali o nung, dinisenyong sabihin nating pyramid ano. Hindi naman siya totaling pyramid pero parang dinisenyo siya sa bato 'no. At ito nga,
ay, bilang ano na, pagka pagkapaalam namin ay kaming dalawang magkasama 'no, naglalakad 'no, at, 'yun hanggang sa ito nga mga kapatid ano, dito ko muna ihinto itong aking unang presentation. Sa darating na mga bukas, ibabahagi ko sa inyo yung application ng Biblical Egypt. Kasi isang oras na tayo mahigit ano. So pinakita ko lamang sa inyo yung mga background ng mga photos bilang introduction natin. So sa mga susunod na araw naman ay ibabahagi ko sa inyo kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa bansang Egypt, kung anong meron diyan at kung bakit mahalaga ang bansang Egypt sa panahon ng Biblia ng Lumang Tipan. So, ibabahagi ko sa inyo kung ano ang naging, papel na ginampanan ng Egypt sa panahon ng Lumang Tipan at sa panahon nila Abraham, ano, sa panahon nila Joseph, sa panahon na nanatili ang mga Israelita, nila Jacob at saka ang 12 tribo sa Land of Goshen, at doon na sila nangamatay sa Egypt at doon dumami ang mga Israelita nung dumating si Moises 'no. So 'yan, papag-aralan natin sa susunod na mga araw at, ako'y magpapaalam na at maraming salamat sa inyong, panonood ng ating bagong series na ito na, Egypt and Jordan Exodus Tour na aking ibabahagi sa inyo. Salamat at sa muling pagkikita at pagpalain kayo ng ating Panginoong Hesukristo mula ngayon at mapakailanman. Siya nawa at sa muling pagkikita, paalam na mga kapatid. Maraming salamat sa inyong lahat.